For today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano i-repair ang shower sa CR natin na water heater. So ito po yung sample guys. Ito yung brand niya. Ito yung model niya. So ayan guys. Tuturo ko sa inyo ngayon kung paano ito repair. So dito guys, makikita ninyo water heater 220 volts to 240 volts. Ayan, makikita nyo dyan 50 to 60 hertz. So 6 kilowatt to 6.6 kilowatt to 30 volts to 7.1 kilowatts to 40 volts. So ito po yung wattage nya. So hindi basta-basta ang heater na to, talagang matakaw ito sa kuryente. So kayo, kung kayo dyan na gumagamit ng shower ninyo na heater, so good luck po sa bill ninyo sa kuryente ninyo, kasi matakaw talaga kumakain ng kuryente ang lahat ng mga heater, gaya ng electric iron, yung water heater natin na ginagamit araw-araw, rice cooker, air dryer, lahat ng mga may heating element, matagaw talaga yung kumakain ng kuryente. So ayan guys, so ito na yon. So simulan na natin guys. So ayan, makikita niyo dyan merong tornilyo dito. So tanggalin lang natin itong isang tornilyo para mabaklas natin itong cover, nasa ilalim kasi. Natanggal na natin, so pwede na nating hugutin itong cover. Tadaan! So yan guys, yung laman ng water heater. So ito po yung portion na umiinit. Ito po yung tangke na pumapasok yung tubig para uminit. So galing dito, nakita nyo dyan, galing dito ang tubig, papasok dito, tapos iinitin dito, tapos lalabas dito sa outlet, inlet at saka outlet. So yan. So nandito sa tangke nya, kikita na yung wattage na. Oo. Sa 220 volts, 6,000 watts. Sa 6,600 to 30 volts. Tapos sa 240 volts, 7,100 watts. So kita nyo guys, grabe ang wattage nya. How about yung malalaking tangke na talaga? Aabot na yun ng 10 kilowatt to 15 kilowatt yung wattage nya na konsumo sa pagkain ng kuryente guys. So yan, usually guys, ang loob ng water heater, kung kayo ay nakakita nyan, ito yung usually makikita natin sa loob. Depende na sa kalaki ng tangke niya o yung design. So yan guys, ang problema kasi nito, kinuha ko sa nagpa-repair sa amin sa bahay nila. Actually guys, tatlo ito, pero ito muna yung ginawan ko ng video para mapakita sa inyo guys. So may dalawa pa akong
isosolve na water heater. Tsaka gagawa din ako ng video. So ito guys, ang problema nito, no power talaga. As in walang tao. Kahit anong gawin mo, pagsaksak sa ito, sa outlet, wala talagang lumalabas. Pati dito sa indicator light, ito, walang ilaw yan. Kahit anong gawin, wala talaga. So, actually guys, na-repair ko na to kanina. Papakita ko lang sa inyo ngayon kung saan banda portion na sa board na palitan ng pyesa o nasira. Actually guys, na-test ko na to, yung iba mga pyesa good naman. Yan, na-check ko kanina. So, ang final guys na nasira is itong capacitor. Itong kulay dilaw, yellow. So, yan. Bago na po yan, kinabit ko kanina. Kasi, ito yon. Ito yung nasira guys. So, yan, nakikita nyo dyan. 0.47 microfarad, 280 volts. Pag-test ko kanina sa analog multi-tester guys, as in zero balance talaga, wala na. Hindi na gumagalaw yung multi-tester. At saka itong isa, magkatabi kasi ito guys. Ang value nito is 0.1 microfarad. So maliit lang. Tapos 280 volts pa rin. So ayan, the same pa rin. Hindi na madidetect kasi walang movement sa multi-tester guys. So yan, bumili ako kanina. Mura lang naman, tag 50 pesos lang naman bawat isa. So yan, so ito nakabili ako guys. The same value talaga. Tapos, ang problema guys, dito sa amin, naubusan sila ng stock. So, naubusan sila ng stock ng 0.47 microfarad. Ubos guys. So, may stock sila na 0.22 microfarad lang ang available nila. Pero meron namang ibang microfarad guys, pero 50 to 60 to 100 microfarad na ang available nila. So, ang ginawa ko guys, pinili ko na lang yung 0.22 microfarad. Dalawa ang binili ko. Tapos, ang ginawa ko, pinarallel ko yung dalawang 0.22 microfarad. Nakaparallel yung dalawa. So, ayan guys, makikita nyo. Ayan. So, ito yun, nakaparallel yung dalawa. So, ayan, kikita nyo dyan. Na-connect lang sa isa. Tapos, yung isang, nasa ilalim, yung tamang pyesa talaga. Ito lang dalawa. 0.22 microfarad lang ang available. Kaya, sinabay ko na lang yung dalawa. Nakaparallel lang para gumana lang talaga itong water heater. So, ayan guys, nakikita nyo dyan. Sana makita ninyo. Ayan. 0.22 microfarad, 275 volts. So, yan guys. Dalawa yan, nakaparallel kasi hindi available. So, yan lang ang pinalit ko guys. So far, kanina sa pag-test ko, functional na siya. Di ko lang ma-try kung functional na ba yung water supply niya kasi
nagamit pa tayo ng supply ng tubig kung gagana ba talaga siya. Pero so far, umandar naman yung system niya. Tapos yung indicator light umilaw naman. So ibig sabihin good na. Na-test ko na din yung thermostat niya dito. Good naman. At saka yung mga filament niya nandito. So may continuity naman. So ibig sabihin good pa rin siya. So yan guys. Ayan, napakita ko na sa inyo ang possible na sira. Ito lang capacitor, dalawang capacitor. Pero naging tatlo ito kasi nakaparallel yung dalawa. Ayan guys, hindi ko muna matry ngayon sa pagsaksak o matry natin na gumagana talaga kasi yung supply natin sa kuryente dito sa bahay namin is ano lang, solar. 3,000 watts lang po yung inverter ko. Hindi kaya kasi ang wattage nito is aabot ng 6,000 to 7,000 watts po ang kayang kainin nito. Baka madrain yung system natin, yung battery na dito sa bahay ko. So wala muna tayong try or testing. Basta yun lang guys yung pinalitan ko. Ito lang capacitor. Tapos good na siya at gumagana na siya. So yan guys, sana may natutunan kayo sa ginawa kong video. At sana nagustuhan ninyo. At don't forget to like and share guys. At subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel. At don't forget to click the notification bell para always kayo updated sa ating mga bagong videos na i-upload. Maraming salamat guys. God bless sa lahat. Bye bye.